Kani-kanina lang po mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng malakihang rollback sa susunod na linggo. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Sabi pa ng Pangulo, tuloy din ang 10 pisong diskwento sa mga PUV. Gayon din ang service contracting program. Inanunsyo rin ng Pangulo ang 3 buwang extension para sa validity ng mga nag-expire ng lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. Sumama ang Pilipinas sa inisyatibo ng Amerika na magtatatag sa bansa ng modernong economic security zone sa susunod na taon. Kung paano raw yan makakatulong sa bansa, alamin sa pagtuto ni JP Soriano. Sa New Clark City sa Tarlac, pinaplanong itayo ang isang bagong economic security zone o industrial hub na bahagi ng bagong kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Pumirma ang Pilipinas bilang ika-13 bansang kasapi ng Pax Silica Initiative ng Amerika. Ayon sa US State Department, first of its kind ang industrial hub na layong pabilisin at patatagin ang produksyon ng mga produktong kailangan para sa technology supply chain gaya sa artificial intelligence o AI, kabilang ang mga critical na mineral, advanced manufacturing, computing at data infrastructure. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, bukod sa magiging technology-based, ang itatayong 1,620 hectares na industrial hub, dito rin magpoproseso ng ilang critical minerals gaya ng nickel na ginagamit sa mga electronics. They will also invest in processing yung ating mga critical minerals like nickel and other yung copper, yung cobalt and whatever it is that we have available there. Ayon kay Romualdez, sa susunod na taon, inaasahang maitatayo na ang hub na ito sa New Clark City ng pangungunahan ng BCDA. Inaasahan daw na makakatulong ito sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Lalo pat ayon sa pinakalatest sa Labor Force Survey, mas dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho ngayon. It's a good investment, it's good arrangement. It will create obviously a lot of jobs for us. Tutol ang Makabayan Block sa Kamara sa Pax Silica. Ini-expose nila nito ang Pilipinas sa umano'y mas malawak na panganib. Hindi lang daw ito isang simpleng industrial initiative, kundi para sa produksyon sa gyera. Bukod sa industrial hub, plano rin ng Amerika na magtayo ng refueling depot sa Mindanao. Sabi ni Romualdez, bahagi ito ng military alliance at defense strategy ng Pilipinas at Amerika. Kailangan ng fuel depot dyan sa Pilipinas as part of the defense strategy natin, no? Which means to say that they will access obviously for fuel for their vessels at hopefully that will also, well, I'm sure that will also include, kasi meron naman tayong bilateral arrangement with the United States for interoperability sa ating armed forces. Nauna nang sinabi ng AFP na bukas sila sa planong ito, lalo't saklaw ito ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement at Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dahil sa mahal na petrolyo, umaari na rin ang mga manufacturer ng delatang sardinas. Magkakaroon kaya ng taas presyo sa sardinas? Ang sagot ng DTI sa pagtutok ni Katrina Son. Sardinas sa umaga, tanghali at gabi. Minsan, umaabot daw sa ganito ang kada araw ni Aida. Ito na lang daw kasi ang kinakaya ng budget. Depende sa brand, naglalaro sa 15 hanggang 21 pesos ang suggested retail price ng sardinas, batay sa datos ng Department of Trade and Industry. Yun lang. Napupurga na nga kami sa sardinas. Abot kayang pantawid gutom din daw ng elektrician na si Ronaldo ang sardinas. Yun ang masarap bilhin tsaka mura. Yun ang pinaka mura para sa mga tao na medyo kapos.
Pero habang umaasa ang mga mamimili sa murang sardinas, umaaray naman ang mga gumagawa nito. Lalo pa at napakataas daw ng krudo ngayon. Kaya mataas ang presyo ng sardinas is number one, kailangan mo ng fuel, yung diesel fuel o crudo, para huliin yung isda. Hindi ba? So fishing vessels are the ones that are catching that. And if they're paying so much more now for their fuel, natural, ang isda, mahal. Bukod dito, nasa halos 3 o 4 na taon na raw hindi gumagalaw ang presyo ng sardinas. We have seen about 3 times more than what it was before the war. And ang malaking problema ng sardinas doon is we've been asking for price adjustments since before the Ukraine war. So you're talking of 3 or 4 years. Nakapako ang SRP ng sardinas. Huwag naman. Kasi, naku Diyos ko, paano na bibili ang tao? Ayon sa DTI, nitong Marso pa raw sila nakikipag-usap sa mga manufacturer ng sardinas. Hindi rin daw pwedeng sabihin sa ngayon na maaaring magtaas ang presyo nito. We cannot speculate at this time. Weekly po kami nagmi-meeting. So next week we will meet again. And then after that meeting, we will inform the public kung ano yung pinag-usapan. Nauna nang inanunsyo ng DTI na kasama ang sardinas sa mga pangunahing bilihin na walang price increase hanggang May 10. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, may fire truck na ang bayan ng Itbayat sa Batanes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bahagi ito ng kanilang modernization at upgrading program. Galing ang truck sa kanilang national headquarters. Ang sabi ni Fire Superintendent Franklin Tabingo, ang Fire Marshal ng Batanes, major upgrade ang bagong fire truck para sa emergency services. At dahil din sa pagdating ng truck ng bombero, magiging isang ganap na municipal fire station ang nooy Municipal Fire Prevention Office ng Itbayat sa pinakadulong bayan ng Pilipinas sa norte. Kung pagiging main character ang atake, this summer baka di mo matalabugan ng isang turista sa Siquijor. Sa halip na ferry walk, parang naging pang grand finals ang kanyang paandar sa rope swing sa Kabugahay Falls. Naku, goodness gracious. Itong si Emeline Sison, ayaw lang lumambitin. Naku, nag-i-split pa. At para bang siya ang best ferry ng Kabugahay Falls. Easy na lang daw yan kay Emily. Isa daw siyang pole dancer kaya pati pole swing, di nakaligtas sa kanyang pole skills. Di lang mga kapwa turista nang na-amaze sa kanya, maging sa social media, hinangaan ng buwis buhay na summer stunts. Sinisimula na ni Asia's multimedia star Alden Richards ang paghahanda para sa kanyang role bilang surgeon sa isang upcoming kapusong medical drama series. Pero bago yan, very proud daw si Alden sa kanyang mga kaibigan na all-out ang performances sa Stars on the Floor Season 2. Narito ang aking chika. Paulette Calista Denise versus Proud host si Alden Richards ng reality dance competition na Stars on the Floor Season 2. Nakita raw kasi niya ang growth ng mga contestants, pati ang hinaharap nilang mga struggles at challenges, kaya't saludo raw ang Asia's multimedia star sa kanila. Dumating na raw ang exciting part, lalo't natukoy na ang permanent duos na hanggang sa finals. Nagugulat lang din ako dun sa mga kaibigan kong actors, most especially kay Jasmine and Rocco, na parang ibang-iba sila dito sa Stars on the Floor. You know, I know they can dance, but not dance competitively. Nakaka-proud lang din, especially kay Jasmine, na parang sabi ko, with all the things you've been doing, syempre, meron din siyang play that's ongoing right now. Paano niya nasisingit yung rehearsals dito? Paano siya nakaka-deliver palagi with all her performances? Leveling up naman ang excitement ni Alden sa gagawin niyang Kapuso medical drama series na Code Gray. Ayon sa Kapuso star, dibdiba ng preparasyon niya para sa kanyang first time na pagganap bilang isang surgeon. Nod-nod na rin tayo ng mga different series with that type of genre. I ask for a one-on-one training with an actual surgeon, and hopefully with permission,
maka-sit in ako sa isang actual surgery. Kailangan kong makita siya firsthand. Ano ba yung nangyayari? Ano yung mood? Ano yung pakiramdam? Ano yung atmosphere in a surgery room?